Tayo mo lang, anong pangalan at sa langit. Tunay nga kami ang malayo sa sapagkat kami ang nasa lupa. Tunay nga kahit malayo kami, Panginoon, patuloy na ipinabaho ito ang katawang lupa. Upang kami ito sa magpasalamat at sa lahat sa araw na ito. Dahil ito ay araw mo. Hindi araw ng paghahanap buhay, hindi araw ng lahat ng gawain. Hindi ang araw nito ay napakahalaga. Ang layunin ang kami ay sumamba at magpasalamat sa iyo. Ang aming pagsamba, Panginoon, hindi ito layunin na kami ay nangyayari. Layunin ang pagdasalat naman. Ito din, Panginoon, ay pagkain ng aming kaluluwa. Mayroon ang salita. Tunay na nasabanan amin, wala kaming nagagawa, mga kami ay hulay sa iyo. Salamat sa lahat ng bagay. Kami ito lang ang aming kapalaran. Yung ipagta ang aming mabuti. Upang kami ay magpuri, ipasalamat, itaas kayo sa lahat ng panahon, sa lahat ng amin. Kaya naman ang iyong lingkod, sa ito. Itago ng po sa mga bandang nalituran na hindi ang ating kahanaan, hindi ang ating pagiging makasalanan o sa nakita, narinig sa kapag-kapulunan. Kundi ang kapituhanan, ang prinsipyo, ng mga salita. Hindi po kami nag-uunti sa iyo, samahan mo po kami na mas lalong nabuksa ng aming puso, buhay ang aming kaluluwa sa pamamagitan ng pakikinig ng Ebanghelyo ng aming Panginoon sa Kristo. Tuloy na sinasabi ng mga disipapilo, ito ang kapangyarihan na ipanaligtas ng bawat isang asal paligaya. Maraming salamat po sa imalang ang kapulihan, kadakilaan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagsampo natin ang ating teksto sa aklat ng Hulog. Hulog, chapter 1, and chapter 2. Babataan natin ang chapter 1, pero ang ating bibihin ng chapter 2. Hahagulin natin para maintindihan natin ang kasaysayan. Hulog, chapter 1, bibihin, babataan natin ang hanggang matapos ang 1, din tatalo tayo sa verse 2. At dito tayo kukuha ng susunod. Naray na kayo? Doon kami program. May isang lalaki sa babae ng Uz ng pangalan na Ehud. Ang lalaki iyon ay walang kapangkasan, matuwid, may takot sa Diyos, at wala naman sa kasamaan. May sinilang sa kanya na 7 anak ng lalaki at 3 anak ng babae. Siya ay mayroong patuloy bantuka at mayroong kalimba, yung daan magkatulong na bata. Ibang daang babaeng aslo at napakarami ng halito. Dahil ang lalaking ito ay siyang pinakadakila sa lahat ng mga kabasilangan. Ang kanyang mga anak ng lalaki ay lagi nagtutulo at nagkaraos ng pagdiriwang sa bahay ng bawat isa sa kanyang awal. At sila nagsusubo at inanilahan ng kanilang 3 kapatid ng babae upang kumain at uminom ng kasama nila. Pagkatapos ng mga araw ng kanilang pagdiriwang, sila ay pinasusubo ito at pinagbagal siya ay maagang bumabangon sa umaga at tagahagod ng mga hagod na sinusulog ayon sa pilang nilang lahat.
Sapagkat sinabi ni Howard, maaari ng ating mga anak ay magkasala at isinumpa ang Diyos sa kanilang mga puso. Ganito ang palaging ginagawa ni Howard. Isang araw, ang mga anak ng Diyos ay dumating upang iharap ang kanilang sarili sa Panginoon. At si Satanas ay dumating din na kasama ay dumating din ng kasama nila. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka ang galing namabuti sa kanya sa Panginoon? Sapagkat sa pagpawal pa rito sa mundo at sa pamalit na ako doon. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, napansin mo ba ang aking lingkod na sa Lord? Wala siyang katulad sa mundo. Isang walang kapangkasan at matuwid na lalaki na may takot sa Diyos. Lumalayo sa kasamaan. Pagkatapos ay sumagot sa Satanas sa Panginoon. Natatakot ba sa sipot sa Diyos na nagkapalit? Hindi ba binabatuhan siya at ang kanyang sangkahanan at ang lahat na sa kanya sa bawat bakit pinagpaga mo ang mga gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang mga pagkaari ay dumami sa lupa niyo. Ngunit pagbuhatan niyo siya ngayon ng kamay. Dahil niyo ang lahat ng pagkaari niya at susumpain ka niya ng haan. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, ang lahat ng pag-aari niya ay nasa iyong kapangyarihan. Subalit, huwag mo naman siyang pagbuhatan ng iyong kamay. Sa gayon, umalis sa Satanas para palang Panginoon. At isang araw, ang kanyang mga anak na lalaki at babae ay kumakain at uminom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay. Dumating ang isang subo kay Hugh at sabi, nag-aaraw ang mga bata at ang mga aso ay kumakain sa kanila. Sinalata ay tinangay sila ng mga sabino at kanilang pinagpapatay ng kanilang sabak na lingkod. At ako lamang ang tanging nakapatas ng pangmagkalita sa iyo. Habang siya nagsasalita, may isa kong dumating at sabi, ang apoy ng Diyos ay bumagsak mula sa langit at sa iyo ay natupa at nakalingkod at lumabas nila at lamang ang tanging nakatakas ng pangmagkalita sa iyo. Habang siya nagsasalita, may isa kong dumating at nagsabi, ang mga kabilyo ay nagtapilpangkat, sinagakay ang mga kalilyo, tinangay ang ngayon, at pinapakatay ng kalilang tabat. Ang mga lingkod, at ako lamang, ang nakatatas ng pangmagkalita sa iyo. Habang siya nagsasalita, may isa pang dumating at nagsabi, ang iyong mga anak lalaki at babae kumakain at umiinom ng alak sa bahay ng kanyang kapatid ng panganay. Dito dumating ang isang malakas na hangin. Mula sa ilan, lumampas ang 4 sulok ng bahay. Lumagpak ito sa mga kabataan at sila namatay. Ito lamang, kung tanging nakatatas upang magbalik na isang. Pagkatapos, may diksyon, ginamit ang kanyang kalaban, nakita ng kanyang ulo at nagpagirapat sa lupa. Sinabi niya, iba't ako nilabas sa sumapatong ng mga pera, iba't akong babalik doon. Ang Panginoon ang tibay, ang Panginoon ang gano'n. Marihin ang pangalan ng Panginoon. Anong tayo sa verse 2? Verse 2, ang tanong, lang po tayo, ha? Isang araw dumating ang anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay parang gumarap. Iharap ang kanyang sarili sa Panginoon at ng Diyos sa Panginoon. Upang iharap ang sarili ang Panginoon. Sinabi ng Panginoon sa Satanas, saan ka ang natin? Sa Satanas sa sinubok. Nagsabi, ang Panginoon rito sa lupa at ang pangalit na naon. At sinabi ang Panginoon sa Satanas, napansin mo ba ang mga tungkol sibok? Siyang katulad sa lupa. Sa mga kapilitasan at natuloy na lalaki, nagtakot sa Diyos at nalalawin sa kasamaan.
sa'yo na nanatili pa rin sa kanilang kapatid. Ako'y inuuntukan mo laban sa kanya. Ang pagkirain siya ng walang kadahilan. Sa kanya si sumubok sa Panginoon. Balat sa balat, lahat ng pag-aari ng tao ay bibigay niya dahil sa Panginoon. Ngunit itulat mo ngayon ang samay, galawin mo ang kanyang ulo, at naman at kanyang pusong pakitang tao. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, siya'y nasa iyong kamay, ingatan mo lamang ang Panginoon. At umalis si Satanas, sa harapan ng Panginoon, at nilagyan si Job na nakapangiging ng bukol mula sa talampakan ng kanyang paahangkan sa buhok. Pinot ng kanyang ulo. Ito ang susing talata natin, verse 8. At kumuha siya ng isang pirasong asag na palalok upang talunin ang sarili at sinulit sa mga. Tapos sinabi ng kanyang asawa sa kanya, nananatili ka ba sa iyong katapatan? Sumpain mo ang Diyos na namatay ko. Ngunit sinabi niya sa kanya, sasalita ka ng gaya ng pagkakalita ng mga hangal na babae. Tatanggap ng ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masin. Sa lahat ng ito ay pinagkasala sunod sa pamamagitan ng kanyang mga lahat. Sabi ng ating kusing talata, verse 8, at kumuha ng isang pirasong basag na palalok upang talunin ang sarili at sa ito sa mga ang ating tema, dapat nanonood tayo. Alam ko po yung pag-pag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 p
Ito sabi ng pastor, atasan kayo pastor magtulong kay pastor. Hindi magagamit kayo. Meron na kayo formula, meron na kayo instruction. Kung magagamit ko, nakakatulog ito. Hindi na po tayo nakikinig. Paglabas natin dyan, makakalimutan natin. Ngayon na po pinag-aaralan ko yung apat na klase ng puso ng kalinhaga na ang Panginoon tayo managlag ang mga bumili. Hindi ako sa ngayon na pinagpupunto sa Panginoon. Ang ating pong tema sa ang basag na palalog sa pagbuo sa buhay. Hindi na kaya ako mag-mic, Pastor. Ha? Oo. Nakit mga Moses ko eh. Pakinig ka, wala ng mic. Ang ating tema, ang basag na palayo sa pagdurusa ni Cruz. May apat na puntos tayong pag-uusapan. Sabi ko, dapat malabino. Kasi, pamagat, ang basag na palayo sa pagdurusa ni Cruz. May apat tayo na puntos na pag-uusapan sa umagang ito. Unang puntos, ang basag na palayo ay providensya ng Diyos. Ang providensya, pag sinabing providensya, provide. God is our provided. Siya ang nagkapaloob. Pangalawa, ang basag na palayo ay pansamantalang kaginhawaan. According to verse 8, kinakayod niya ang kanyang bukod. Mamaya pag-usapan natin yan. Pangatlo, ang basag na palayo ay bahagi ng pagtitiis ni Job. Then pang-apat, ang basag na palayo ay may tunay na kaginhawaan sa pananampalataya. Una, ang basag na palayo ay providensya ng Diyos. Balikan natin ang ating teksto.
Sabi ng verse 8, at kumuha siya ng isang pirasong basag na kalayog upang kaluhin ang kanyang sarili sa inutusan niya. Doon sa unang binasa natin sa chapter 1, nakita natin yung unang bukso ng pagdurusan ni Job na bagamat nagkaroon ng agreement, Satan at ang Diyos. So, chapter 1, sa simula ng pagdurusa ni Job, dahil pinagmalaki siya ng Diyos, nakita mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad sa lupa. Siya may takot sa Diyos, umiiwas sa masama. Sabihin na lang natin, si Job directly banal. Tanda natin si Satan, matalino yan. Lumalaban siya sa katalinuhan ng Diyos. Kapag kamatalan ni Satan, di siya umuubra sa Diyos. Si Satan, tandaan natin, ito ang number 1 na kalaban natin. Tayo, kung tayo masugid na sumasampalataya sa Diyos, isang hakbang pa lang natin, dito na ang tayo sa tanas. Nagbabalak ka pala, may Bible study kami mamaya. Pag narinig ni Satan, may Bible study kayo. Sirain mo. Yung dyan kita ng abala. Dito sa verse 1, chapter 1, unang pagbugso ng pagdurusa, dito, yung ating susuriin mo, ilan ang kanyang anak? 10. Sa buhay ni Job, nakikita mo, meron silang tinatawag na banding ng kanyang mga anak. Ating binasa, pumunta sila sa kanilang pangalan sa kapatid o kumain, magsaya, uminom. Diba? Masasabi natin na ang pamilya ni Job, masagana, masiwasay, masaya, panding niya eh. Hindi nagtatalo-talo. Pero nung dumating si Satanas, sabi ng Diyos, tandaan natin na, si Satanas walang kapangyarihan. Pakinig! Walang kapangyarihan si Satanas. Nasa ilalim siya ng kamay ng Diyos. Parang ganito yan eh, mga kapatid. Kunwari, church ni Pastor Alan ko, nakasarado. Sige, bakit? Pag walang paintulot si Pastor Alan, bakit? Nasa kanya ang authority, sa kanya ang suso. Si Satan, pag napansin natin ang chapter, kung nagbabasa kayo, sabi ng Diyos, nasa iyong kamay. Sabihin, binigyan siya ng paintulot. Pero, walang siyang sasaktan, papatayin, bakit? Kung galawin ang kanyang buhay. Hindi pag-aari ni Satan ang buhay natin. Ang buhay natin na nagmamahal. Kaya limitado ang ginagawa ni Satan. Sa una, makikita mo, habang kumakain, may nagbalita, sinasabi ng chapter 1. Habang siya'y nagsasalita, verse 18, isa pang tumatingin at nagsabi, ang iyong mga anak na lalaki at babae kumakain, umiinom ng alak sa bahay ng kanyang kapatid o panganay. Biglang dumating ang isang malakas na angin mula tinatawag na buhawi. Hindi yun, makatungyari po sa Satanas ang padala ng buhawi. Hindi. Diyos. Paraan pa rin ng Diyos yung sisitan lang ang ginamit. Kasangkapan lang sisitan. Kasi pag sinabi natin, nakakaitatanim natin sa isipan, ito po tanda. Kung may kapangyarihan si Satanas, ibig sabihin, doon hindi ka mamili. Eh kung ikaw tao na hindi ka sinasagot ng Panginoon sa kanilang may hihili pa. Pag hindi ka sinagot, pupunta ka kasitan. Kasi natanim si God, hindi ka pangyarihan. Kaya nga, ang Diyos tinawag na Almighty God, Sovereignty God. Si Satanas, nag-aan yung kaliwanagan lang yan. Nag-aan yung ng anghel na kaliwanagan. Inangkin niya nga ang titulo ni Kristo, Morning Star. Diba? Si Kristo ang tunay na Morning Star. Tala sa umaga. Hindi mo nisa sa amato. Si
sitan, kala di siya sa umaga, nga lang, buwan. Ibig sabihin, kaya nga tuwan-tuwa ang tao eh, pag nagbigay ng, mari, binigay siya ng isang kandidato ng isang pagkakataon. Hulog ka ng langit. Tuwan-tuwa, oh. Hulog ako ng langit. Sino ba hinulog sa langit? Satanas! Tuwan-tuwa yung mga tao, hulog ka ng langit ka asin mo. Si Satanas ang hulog ng langit, kaya nga dito siya nagkasip sa lupa eh. Inangkin niya ang sanlibutan. Diba? Sabi nga, Christ has dominion. Pag-aari ng Diyos ang mundo. Dahil sa pagpapanggap ni Satan, sabi niya, nakikita mo ba yan? Akin yan! Sabi niya kay Kristo. Alam mo ba, bumuod ka sa akin, patirapak, mapapas sa'yo yan. Diba? Yun ang pandaraya ni Satanas. Dito, ipinakita pa naman, sabi ni Diyos, sige gawin mo. Hindi pa nagsasalita pa lang ng isang sugo, kasi sa panahon ni Job, sabi dito sa verse 1 at chapter 1, siya ang pinakamayaman sa lupain ng Uz. Kasi noon, pag mayaman ka, hindi marami kang pera, hindi marami kang itok sa bangko. Si Job mayaman, saan? Maraming alagang ayo. Diba, si binasa natin, merong, ang binabasa natin, malawak ang lupain, ilan ang kanyang kamilyo, ilan ang kanyang magkatuwang na papa. Yun ang sukatan ng kanyang kayamanan. Bukod pa sa marami siyang tulong. Lingkod. Kumbaga, wala na siyang ginagawa siyo. Kumbaga sa panahon natin ngayon, kulang na lang subukan si O. Nandiyan na lahat, kung aalis, o nakaplansya ng gamit, nakaandaan yung sapatos. Yun ang kayamanan na sinasabi sa tandaan natin, ang Uz, ito ay larawan ng South Arabia and Palestine. Kung niresearch ko ito kay Halis, itong Uz pala, sa panahon natin, ito ang South Arabia alongside Palestine. So, doon sa binasa natin ng chapter 1, kung kayo kaya sa kalagayan nyo, diba? Bukod sa chapter 2, mamaya pag-usapan natin ang chapter 2. Sa chapter 1, binasa natin, maraming pagdurusa ang nangyari kayo. Namatay ang kanyang anak. Naubos ang kanyang mga alaga. Lahat ng yun. Sumubok yun ng Diyos sa kanya sa pamamagitan sa kanya. Ang ginawa ni Job, inubat niya ang kanyang limit, nakita niya ang limit, ang limit, sa ako. Pag umuupo sa ako, ito ay larawan ng pagsamba sa Panginoon, fasting. Ang Panginoon, ito ang kaugalian ng mga ito. Pag sila'y nagkapasada o kaya nakikita nila ng kanilang anak na matay, kagana ng bahay. Kapag ating ini-imagine, kakaiba sila. Hindi siya nagbigay sa Panginoon ng salita na ano ba namang buhay ito? Diba? Ano ba namang buhay ito? Diyos ba talaga? No, sabi nga, hindi lukan ang kanyang malibang kayo magbabasa at natanong nyo, Brother Ramon, Pastor, bakit sa chapter, nag-reklamo na siya. Kasi nalaman niya na ang katotohanan. Nakita niya nung binaliwanag sa kanya ng Diyos ang lahat ng bagay, ito ay providence. Kung sinabing providence, hindi ito aksidente, hindi ito nagkataon, hindi ito ay nagkamba. Pag sinabing providensya, ang nasa likod nito, mabuti man masama, gawa ng Diyos. Sa ganong sitwasyon, maaari tayong dito makapitiis. Wala lang tayo ng cellphone. Dami na natin sinabi. How much mo yung anak? How much mo yung kanyang ari-ariang? Kaya ano ginawa ni Job, instead na magalit, mag-comment sa Panginoon, hindi ba yan kanyang gamit?
Hanggang balik tayo sa chapter 2. Okay. Isang araw muling dumating ang mga anak ng Diyos. Sa chapter 2 na tayo upang iharap ang kanilang sarili sa Panginoon at dumating sa Satanas. Upang iharap ang sarili sa Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Satanas, sumagot. At nagsabi, sapat paroon pa rito sa lupa at ng tanak ito. At sinabi kay Satanas, pangalawa nitong pagtatagpo una, nanalo ang Diyos. Hindi mo pre. Kamatawalang ng mahal sa buhay si Hu, na wala ng mga riya-riya. Hindi si lupa. Unang pagsubok ay unang tagumpay. Pangalawa, ito na. Wala siyang kapintasan at matuwid na lalaki. May takot sa Diyos, lumalayo sa Diyos. Siya'y nananatili pa rin sa kanyang kapatatan. Bagamat ako'y inuutukan mo ng Diyos, laban sa kanya upang sirain nang walang kadahilanan. Mabuti si Ruby. Hindi masama, lumalayo nga eh. May takot sa Diyos. Si Sita talaga gumagawa siya ng butas para paratangan ang Diyos na hindi niya naman kayang baliktarin ang utak ng Diyos. Gumagawa talaga ng paraan. Sitan parang langgam. Ibang langgam pag sinili. Kahit nakagarap ko ng asukal. Alam niya yung asukal, nasa loob ng garap ko. Hindi ko naibigan. Nagkahanap siya ng mali. Kahit hindi niya kayang lumusot. Lumusot siya. Mabuti kung plastic yan kasi magagawa nila ng paraan. Sitan ganun. Kaya, kung makita sila, sabi dito, at sinabi ng Panginoon sa Satanas, kapansin mo ba ang aking Lord na si Lord? Wala siyang katulad sa lupa, sa walang kapintasan at matuloy na kailangan. Magtakot sa Diyos. Malay mo, sa'yo na nagpapili pa rin sa kanyang kapatid. Bagaman, ito yung pagmulapit sa kanya upang siya ng walang kapintasan. Sa kanya ay sumagot sa Panginoon. Balat sa balat, lahat ng pag-aari ng tao ay bibigay niya dahil sa kanyang buhay. Ito, pangalawa. Verse 5. Ngunit, sinabing ngunit, may pagbabago. Ngunit, iunak mo ngayon ang iyong kamay. Dalawin mo ang kanyang ito at naman at kanyang susunod sa kita. Binigyan mo siya ng paintulot sa verse 6. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, sa'yo nasa iyong kamay. Ingatan mo lamang ang kanyang buhay. Una, ginamit ni Satan para sumpayan ko sa mga anak, ari-arian, hindi siya nagkabula. Dito sa pangalawa, sinabi ng Panginoon kay Satanas, nasa iyong kamay, ingatan mo lamang ang kanyang buhay. Kaya pagdali si Satanas, nasa harapan ng Panginoon. At ilagyan si Job ng nakapandiling putol mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa puyo ng kanyang ulo. Alam niyo mga kapatid, mga magulang ko, ang buko na ito hindi ordinaryong bukol. Ang tawag dito, leprosy, kitong. At sabi ni Halis, ang kitong, tinatawag na in terminology, elephantiasis. Nakakita kayo ng elepante na wala namang sakit, namamaga yung paa, namaga ang katawan, gano'n ang sakit nito. Bukod pa, yung mga bukol na mula talampakan hanggang sa bukbonan. Isipin niyo yun mga kapatid. Grabe ang pagpapahirap ni Satan. Kaya ilagyan siya ng nakapandidiling bukol. Sabi ni Halis, ito ang pinakamasakit na sakit sa buong mundo. Bakit? Isipin mo, walang paglagyan ng kanyang katawan ng bukol. Lahat mayroon. Hanggang buwan. Pero,
Never na nagreklamo si Ro. Tayo, simula bilang ng mga araw mo. Ang dami natin gawin. Hindi ko tinatago sa rin ko. Ako isang ka. Isa pang nakutulog ako, parang YouTube ko. Pero nung binabasa ko si Ro, magpapalakas din ito sa akin. Kaya ang tamagat, sinasabi na, ang basag na banga, ito ay tubig din siya. Tatay, lahat tayo, nakakaranas tayo ng karamdaman, di ba? Gumagawa ang Diyos ng providensya para pansamantalang panagkakaroon. Hindi ang doktor, hindi ang pasilidad na nagpagaling sa iyo. Kasangkapan ka rin ng Diyos. Maraming paraan ang Diyos ang ginagawa. Nagamit ang ating kapatid, aring kaltatlat. Pero sa panahon niyo, hindi kaltatlat. Kapirasong basal. Ano ginawa niyo? Yung lalakihan na ito. Out ng tangan ito sa kinuha ng basag na talaga. Ano ginawa niya? Kanyang kinayod ang kanyang bukol. Kanyang kinayod ang bukol, ang malangsang nana, ang malangsang sugat na ito ay larawan ng ating kasalanan. Kinakayod natin ito araw-araw. Nakikipaglabang tayo sa kasalanan araw-araw. Pansamantalang kapanatagan na akala natin hindi na huhuba. Akala natin huhuba pala. Pansamantalang. Habang inuupa, basag na pala kayo. Kumuha kayo yung pizza mo, kaya ako nga, magka-pizza ako noon. Ang hirap isain, gusto nga ng tuloy tubutin. Yung kakayurin mo, pipintay ko na lang ito ng utang pumutok, talang hinog na yun, bubutin, sakit puta. Gusto mo lang. Diba? Tayo nakaranas sa mga ng pizza. Oo. At sinasabi ng ating unang punto, ang basag na palayo ang hindi aksidente na nandoon ang palayo. Pagkamat basura na, naging providensya pa rin ng Diyos para kayurin ang kanyang isa upang lumabas ang mga nana, lumabas ang mabahong nana. Sabi ko nga, yun ay larawan ng pagkakas. Napilit natin nanabangan araw-araw. Hindi natin kayang layuan ang ating kasalanan sa pagpulog mo kasama mo. Pagpulog mo kasama mo. Saan ka man pumunta kasama mo. Yan ang sabi ni Pablo. Yan. Kailan natin mga. Pangalawang puntos. Pangalawa, ang basag na palayo ay bahagi ng pagtitiis. Nagtiis siya sa kabilang nila. Matutulog lang eh, ang hirap. Kapag mayroon tayong ganun kalalaking buko na gaganunin mo ng basag na. Para matanggal, para lumabas ang nana, magtitiis ka. Kasi kung wala kang pagtitiis, hindi ka ganun lang. Hindi pa samantalang gagawin mo. So nakita natin na kung i-apply natin ang ating sarili at masasabi natin na ba talaga siya? Iba ang inyong kamay nito. Hindi siya nag-pumil sa kayo. Tandaan natin, kahit isip pa lang natin, ulitin ko mga magulang, kapatid, nag-iisip pa lang tayo ng negatibo laban sa Diyos. Salamat na yun. Yung tila ba duda tayo, ito naman ito. Akala ko ba ang Diyos? God is here.
Paraan na yun. Paraan na yun, kapatid. Doon ang magulang ko. Paraan na yun. At tulad kayo, kung ating makikita ang reflection na si Hope, ay sinubukan talaga. Sabi ng isa pa na, kaya natatakot sa'yo, hindi magpapaalam. Alisin mo, isusumpakan na ng mukha. Salamat na lang sa Panginoon. Maaari tayo pag nagkakaroon ng karoon. Hindi tayo nagtitigil sa Panginoon. Hindi tayo gumagawa. Tandaan natin, hindi pa aktwal na nagdududa tayo, isip pa lang. Tandaan natin ang isip natin. Ito ang baba ko. Ito naglalaban. Okay? Pang-apat, ang basag na palayo ay may tunay na sentido. Doon, may pansamantala, pero ang basag na palayo ay may tunay pala na paglintawa. Nalala niyo ba si Kristo habang naghihirap sa krus ng kanya? Tinamo niya ang sugat, latay sa kanyang katawan, sinalo niya ang bugbog. Doon ang tunay na kaginhawaan ng mga mananampalataya. Tayo, pag nababasa tayo, binasa natin ang kabuuan ng Hope, pagbibuksan natin lalo ang chapter 42, makikita natin yung kaginhawaan ng hindi lang magpapalagay. Okay? Kung magtagumpay si Hope, ibinalik ng Diyos. Alin? Kanyang anak. Ibinalik ang kanyang anak. Sabi ng mga Bible scholar, 4 plate. 1 plate na wala, ibinalik ng Diyos, 4 plate. Dumami ang kanyang mga alagang hayop. Yung kanyang mga anak, nagkaanak, hanggang siya nagkaroon ng ako. Kaya habang binabasa ko ito, ilang taon ko siya? Alam na kung ilang taon siya? Siya nagbuhay. 120 years. 140 years. 140 years. Sabi ni Noah, napasatagaling na ako. Pero, may patapos ng mga. Si Hope may puno siya nag-20. Umabot ko siya ng 100. Ang pinakamatandang nila lang ng Diyos ko. Si Matusan. Dahil Matusan, mas matanda sa kanya. Kaya siya kami, nang 30 lang. Sa Matusan. So, ang basag ng palayok ay may tunay na kaginhawaan sa pananampalataya. Ano yung tunay na kaginhawaan? Alam niyo ba kung inalis ng Panginoon hindi sa pamamagitan ng palayok? Sa sarili ng katawan, inialay niya ang katawan, nagbubo ng dugo para sa ating kaginhawaan. Kaya may mga tao, bato-bato sa langit, akala nila ang buhay sa mundo, ang ginawa, marami ng pera, tulad ng pagtuturo namin ng pastor, akala nila. Kasi ang teksto ko, sabi ni Pablo sa Philippians chapter 4, huwag kayong mapalisa sa Pilipinas. Pinaikot niyo. Pero man, ano po ba ang pagkakaisip niyo kapalisa? Ano na sa Pilipinas? Anong sagot niya? Lapis. Maliban sa pamangkin ko na pumunta sa bahay ko, gusto daw pagkakaintindi mo. Tapos pupunta ng iba ko. Ako pinatakapi, anong pagkakaintindi mo ng kapalisa? Para sa akin, walang pag-iisip eh.
Lagi naman yun. Eh, palisan mo lang pag-iisip. Napalisa na, wala nang isip. Napalisa na. Sabi niya, ano ba? Eh, hindi lang pipikon mo. Isipin mo muna, sabi niya kabalisan, bawa. Yan ka naman yun. Hindi ka ba nag-iisip? Makain mo. Ayun nga, walang pag-iisip. Humihin ang Panginoon sa buhay. So, ang basag ng palayo ay may tunay na kaginawa ating pananampalataya. Ano yung kaginawaan? Binalik ang kanyang ari-arian, yung kanyang anak, ang kanyang mga lagang hayop. Ibalik yung portrait sa atin sa umagang ito. Anong spiritual na kaginawa ang nasa atin? Ito ang tanong. Ano ang tangi nating paggawa o kapanatagan sa buhay at kamatay? Ulitin ko ito, napakalagang tanong. Ano ang tangi nating kaginawaan mo? Ikaw, ano ang tangi mong pagginawaan, kapanatagan sa buhay at kamatay? Alam mo, ang sagot ng hindi mananampalataya, eto. Bago ko mamatay, basta yung anak mo nakapag-aral. Ama, nakapagtapos sila. Hindi naman sila mukhang kawawa. Ako, bago ko mamatay, yung pera ko, naisinop ko sa isang bangkang pagkakatiwala. Ako, bago ako mamatay, kaya nga makapagpatay din ako ng templo na bahay. Yun ang kanilang kaginhawaan at katiwasayan. Ang katiwasayan natin, ginawa na ng Panginoon sa Kristo. Sa Kristo. Hindi ko pa yan sa 14 verse. Buksan po natin, ito napakagandang sigapan. Pedro, unang Pedro, chapter 1, 18-19. Dito tayo, pakikita natin kung ano talaga ang kapanatagan ng mga mananampalataya. Sabi ko nga, ginawa na ni Kristo. Ito sa 14 verse na lang ito na magpapatuloy na. Unang Pedro, 1:18-19. Pakibasa nga po. Unang Pedro, 18-19. Asa? Na inyong nalalamang kayo'y tinubos, hindi ng mga bagay na nangasisira ng pilak o ginto. Mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay, na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. Kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Sa makatuwid, bagay ang dugo ni Kristo. Yun ang ating katiwasayan. Sabi ni Pedro, yung unang buhay niyo, walang katuturuan. Katuturuan na minana ninyo sa una ninyong magulang. Nagdalawa dyan si Adan at Eva. Pero sa pamamagitan ng banal na dugo ni Kristo, yun ang nagbigay sa atin ng katiwasayan. Hindi yung mga bagay sa sarili. Salamat, kapatid. At Roma 14:78. Roma 14, verse 7 and 8, pakibasa. Sapagkat ang sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili, at sino man ay hindi namamatay sa kanyang sarili, sapagkat kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay. O kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay. Kaya't sa mabuhay tayo, sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon. Nakita niyo na? Anong katiwasayan natin? Hindi tayo mamamatay sa sarili natin. Hindi tayo nabubuhay sa sarili natin. Hindi mamatay o mabuhay sa Panginoon tayo. Bakit? Sabi ni Pablo sa unang Korinto, sa 19:20, hindi niyo ba alam na kayo ang templo
ng Diyos. Hindi sinabi, hindi ba alam? Dahil patiblo. Kayo, kung sinabing kayo, ano yan? Plural, di ba? Kung sinabing kayo, kapulungan, tayo na nakikinig, sumasampalataya, hindi nyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng Diyos? Binili kayo ng malaking halaga, hindi ng ginto ng pilak na nasisiya. Hindi! Yun ang ating katiwasayan. Wala sa mundo. Ang ating katiwasayan na kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo, kung paano niya binigyan ng kapanatagan si Job, ginamit ang basag na palalo para kayo rin ang kanyang sugat na nabubulok na sa nana, bumabaw na sa nana, the same sa atin, na kinakayod natin ang ating kasalanan ng babaho at nilalabanan natin na araw-araw. Bigyan tayo ng Panginoon ng katiwasayan. Siya na ang namatay para sa iyo. Siya na ang nagtanggal ang sugat mo ng kasalanan mo, ng mabaho mong kasalanan, hindi siya nandingi. Kung gusto kailangan makasalanan. Hindi. Yun ang katiwasayan ng mga mananampalataya. Diba? Tignan mo mga hindi mananampalataya. Basta ako, ito akin eh. Ako? Okay naman yun eh. Pero ang tanong, panatan ka ba dyan? Dahil ang tao, totoo lang. Hindi naman tayo sa nag-post. Maraming tao ang umaalis sa sanlibutan. Ano kami? May kapangyarihan. Makikita mo sa mga nakaburol, sa tarpaulin, rest in peace. Ha? Rest in peace? Ano ba sa Tagalog ang rest in peace? Kapahingahan sa kapahingahan sa kapahingahan. Ang mga hindi mananampalataya, walang kapahingahan. Bakit? Makatulad yun. Ang mayroong kapayapaan ng kapahingahan, ang mga mananampalataya. Ibinubukod ng Diyos yun. Ito akin ito. Ang hindi mananampalataya, sabi ng Bible, nakatulan siya. Nasa doon ang peace. Akala nila nagpapahinga rin. Walang papahinga, sabi ng pasakalan. Walang papahingahan sa ikalawang kamatayan. Ang mayroong kapahingahan, tayo mga mananampalataya. Kaya nga, ang basag na palayo ay naging tunay na katiwasayan sa buhay mo. Hindi sa diba? Yun ang pinakamahalaga na mayroon tayong Kristo. Ano ba yung Kristo yung sinasampalatayaan na ito pala ang magbibigay sa atin ng katiwasayan at ginawa. Tandaan natin mga kapatid, sanin natin sa isipan, habang tayo nasa lupa, hindi tayo kagarantunan. Estranghero lang tayo dito. Dahil sabi ng Bible, bago pa likhain ang sanlibutan, gumawa na ang Panginoon ng bagong langit, ang lupa, na doon ilalagay ang mga totoo mga anak ng Diyos. Hindi nagkamali ang Diyos na, hindi sabihin brother, nagkamali ang Diyos dahil ang option A, ang plan A ay pumalpak at mayroon B. Yun ay tawag, walang hanggang panipalo. English, eternal counsel. Hindi mo maaawot. Sa pinakamababaw. Bago ako magtapos, sa aming pagtuturo ng pastoral, kami pastoral, parang yun. Sa pagtuturo namin, wala akong ini-expect. Ito tayo papasok sa Pilipinas. Hindi ko inaasahan mo. Dahil ang nararamdaman ko, yung mga pagkakamit. Kasi yun ang tip sa akin yung Diyos. Yung mga, para ko,
marites na. Bakit marites ako sa Panginoon? Ang pagiging marites ko, ano ba yun? Hindi ako marites at yung nagtitismisan ko ng katotohanan ng buhay ng ito. Ganun ito. Lalo na pa yung kapitbahay ko pag nagpapagtugan, babangon ako. Wala akong mapapala sa'yo. Ito may mapapala ko. Please, mapapala ka sila. Hindi ba kami pala sila? Kung galing namin doon, puro kami. Gusto ka lang, gusto mo na. Pagawad, mali, mga ilan-ilan din yung nalilitan. Maniba na si chairman nakatuto. Kasi siya ang kausap mo kasi. Tapos namin magpuro, kung nakahanda ng bar, tapos na yun, ano ba? Sabi ni Pastor, so, sabi niya, siya mo sa sinabi nila minsan, ganun din. Hindi naman bigas. Kasi maliit ko. Magawa ka prayer request. Tatlo eh. Kung prayer request, isa lang. Ako tatlo. Sabi yung pastor mo, yung makinig na dalawa, mali mo. So, nung matapos, hindi kayo pastor, paglabas namin yung pastor, lahat sa kanyang bahay. Hindi. Pastor mo, hindi na kayo prayer request yan. Hindi na kayo makabakba. Kanila malinis. Kung pipintahan ko sa bahay, na para kung kuminta ng laki na yun. Ako ito sa bahay, kung natin inisip ko, prayer request ko. Yung humiga na ako, kaan ko kayo naman mo. Kapag 7, agos na lang. Hindi na kayo natin. Kapag tingin ko, at ang nagbilog. At ang bilog. Ano, nagdang na isa para bilog lang yan. Sa libo. Alam mo magkano? 1K. Tawag doon. Bakit hindi na siya? Ginamit niya. Kung ba siya tayo. Hindi ba siya? Usap siya ng Diyos. Iyan mo ang tagapagtulog. Hindi mo yung sinapunod. Sabi ko, Lord, salamat. So, kasi na ako mag-isahe. Salamat, ni Chairman. Namin ko yung kasama. Ang tawag ko, kapatid, COVID claim siya. Hindi lang sabihin. Kung nangyari sa'yo, kapatid, hindi ka na masagas. Claim siya. Bakit? Meron ka sa'yo, kapatid. Pagka ganun mga pangyayari, kausapin ng Panginoon. Bakit hindi nangyayari sa akin? Ano mo, sagot lang doon, may pagkagawa. Ano ang patutunan mo? May binigay siya ng Diyos. So, sa ating nag-aralan, sana may nakuha ko yung araw. Ng lahat ng pangyayari kayo, ano nangyayari sa akin? Sa ating nakako, maliit lang eh. Maliit lang, nakaramdaman sa nagsusunod ng Sabi mo mga araw pa lang ako isa. Ang dami mo nang komento. Pero ibo siya. Nagklaro. In verse 11, sabi rito, nakita siya, nabalita ng kanyang mga kaibigan, tatlong na kaibigan. Pumunta sila doon at nakiramay, nakisimpatiya. Alam mo sino itong kaibigan niya? Si Elipas, si Bildad, at si Pag-isa. Yung tatlong kaibigan niya, si Elipas, si Bildad, alam mo saan sila doon? Si Elipas, mag-research kayo.
Ay, may Brian, nabigan yan. Si Elipas, ito ay descendant ni Isaw. Isaw, kapiluho. Kasi, Bildad, ito ay descendant ni Abraham at Keturah. Iba ang Sipura, iba ang Keturah. Nalala niyo ba si Abraham nung mamatay kanyang asawa? Hindi, yung asawa niya si pangalan, si Sarah. Nung mamatay si Sarah, nag-asawa uli si Abraham, ang pangalan ay Keturah. Yung unang mula si Keturah. Iba si Sipura. Si Sipura, saan ba sa Lucy? Okay? At si Sopar. Si Sopar pala, ang pangatlong kaibigan, ito. Yung research ko, wala siyang pagka-ano. Hindi alam siya saan galing. Para sa si Melchizedek. Si Melchizedek, hari ng saling. Walang pagkakakinalan. So, huwag tayong maglagay ng dito to, kakasala kasi. Saan natin? Wala ko si Elipas, Sindan, Isaw, Sindan, Sindan, Abraham, Keturah. And then, si Sopar na kaibigan niya, ano. So, maraming salamat. Hamon ko sa inyo. I-research kayo mamaya. Saan matatagpuan niya? Una, si Elipas sa Genesis 36 verse 11. Si Elipas. Napapatunay na siya ay kapatid ni Isaw. Ay, mula kay Isaw. Genesis 36:11. 36:11. Si Bildad, descendant ni Abraham, Genesis 2. Na, Genesis ay si Bildad, descendant ni Abraham, Genesis chapter 25 verse 2. 25 verse 2. Yung sa bahay mo, salamat po, tayo manalangin. Dakilang Diyos, tunay nga na napakabuti mo at ang mensahe na pinadala mo po. Tunay na hindi ko kaya unawain ito kung wala ang banal na Espiritu. Alam niyo po na limitado ang aking naman, limitado ang aking pag-isip. Nakita ko po, Diyos, iba ang paraan mo sa paraan mo. Kung ay nakakadali, hila at perfecto ang mga paraan mo. Tulad ng nangyari kayo. Sa amin, tinuturuan ko kami, Diyos, huwag kami mandukay-kay. Kung kami nakakaranas ng karamdaman, pagsubo, yan, tulad ng sinasabi niya, Apostol Pablo, hindi ang gutom, hindi ang kaba, hindi ang karamdaman, hindi ang kahirapan, kung siya magpapalagi sa amin at ibigay Kristo. Kaya nga, Panginoon, patuloy na kami ang inyong turuan, patuloy na bigyan kami ng katatagan, isang harap, na ang mundo ang kasama ng mga kasama. Alam namin, O Diyos, kayo ay malapit ng Diyos. Turuan mo kami na laging handa. Lagi kami tumalima sa iyong kautusan, tumalima sa iyong. Maraming salamat po. Salamat sa mga pamatigang kami o sa mga kailan na pangili na iyong pamatigang. Maraming salamat po sa mga panalangin. Napagpalawa tayo! Ayan! Kapagpala ka po yan! Nasa mga iba, dahil abad ako na sa atin, pagpapalid para sa Panginoon. Kaya tawagin po natin, ay umalit muna tayo. Bago
Ipagpanahan niyo, Brother John. Sa Panginoon, ako magtutulala sa Diyos. Abad, dito sa pagsubok ay Ano po? Dapat po ano guys, meron po tayo Bible study sa barangay. Sana po, pagkakita tayo, pagkakita tayo sa barangay. Then, normally po, meron ulit ang Bible study sa barangay natural. So, magsisimula po tayo ng 2 o'clock at tapos po tayo ng 3 o'clock. Ang isang oras lang po ng Bible study. Ngayon sa linggo, pag dito ng ating kapatid, no? Huwag po tayo mawala sa natapos ang ating panabansan eh. Huwag natin mga pagod na natapos, natin po ang pass, natapos po natin. Sabihin, taong dapat na rin tayo na pagod na matapos ang pass. Nakita na po ang gagawin natin. Para wala sa pagod. So yan po yung sasaya ko sa project yan po magiging project natin itong taon na ito. So sana ay mapinturahan natin ito, mapaganda natin ang bahay ng bahay. Sa pag-inig lang siguro natin yan, paano natin gagawin, kailangan magkakambas muna kami ng pintura kung magkano yung pintura.
So, nagpapambas kami ni Pastor Ramon kung nakamusulit ko, baka bukas na rin siya. Susubukan namin magpambas ng pintura na pagamitin natin dito. Kasi kailangan magpintura natin ito. Kasi, kailangan pagkakain natin yung touch, yung bangos ang pangko natin. Para maganda mo lang sa tingnan, no? So, yun din natin, bawat taon-taon, gano'n tayo dapat na napapagawa. Sa ang problema sa church, hindi natin pinapilokot mo ng pagkakali. Sa bakit ng December, nakakits to. Pero kung nagkamadaling ito, hindi dapat tayo. At may meeting pa tayo kung tayo ng ano. Kasi kailangan po ito. Let's say, lahat tayo may meeting. Hindi biglaan magpaano tayo nito. Kasi nakikita mo ito. Saka kailangan mag-meeting sa calendar. Kaya natin kung kailan. Pero kayo bago mag-December, maayos na ito. Yun lang. So, yun ang gagawin kasi naman yung pastor. Magkano na kami, magkatambas na kami na tempura. Hindi pa naman sabi na bigyan ka naman natin. Hindi naman natin sabi na bigyan natin. Ibig sabihin, magkatambas na natin para alam natin. Kasi pwede na natin, kung talagang kaya naman natin, kahit hindi naman umabot ng December, ay natin naman. Kung may tempura. Basta at isang time, may gulang po tayo. Basta may gulang tayo, basta pag sinabi mo yun, gulang. Hindi tayo, kung baga sino, pag binitingin natin yun, at least alam na natin kung magkano talaga yun dapat natin galitin. Kaya, pagkatapos na kami ng pastor, kung may tira kami, bibili kami. Diba? Hindi naman pwede natin sasabihin naman. Tapos, bibili ako ng pintura, sabi natin, parang gano'n, huwag muna. Diba? Hindi gano'n. Kasi lahat tayo ay pwede pagpalaran ng Lord. Lahat tayo. Basta pag pinagpalaran ng Lord, kung kaya mo ang halagang ito, ang halaga ng pintura ay 2,500. Kung kaya mo, ay bakit hindi natin pwede ba natin hagdangan na sabihin niya si Ronel, Pastor, ako nang baga sa pintura. Di ba? Hindi natin tayo hagdangan. Ibig sabihin, may plano lang tayo. Kung kailangan tayo magkakagawa, at least, sana bago matapos sa taong ito, ay yung napaganda natin yung bahay sa bahay. Kasi bago natin gawin yan, kapag meron na tayong pera, pag-iitingan naman natin. At pag-iitingan naman natin yan, sabi natin, ito may pera na, may pera na tayo, may pambili na tayo ng pintura, hindi ba ba natin ito dito? Para siya, kami naman yung pastor magpipintura dito. Kami na pastor magpipintura dito. Scientist lang yan, ibig sabihin, sana, magandang ihagdangan, huwag tayo maglagay ng ganito sa ganito. Basta, pwede lang tayong mag-work. Kasi ang blessing, hindi po isa sa Lord, ano pang blessing, ano may blessing. Hindi, kung sa kanyang bakit na katawin, hindi ang pinasahan. Siguro, bibigyan ng blessing, siguro lang yan. Hindi lang yan ang sa'yo ng blessing. Araw, Yung parang tayo, wala nang oras. Iba na ito sa araw. Hindi natin sinasahan. Kaya kapag dumating yun, doon na. So yun nga, salamat. Tama niya, yung kabago na yan, hindi ko din sa mahanda. Kasi sabihin, hindi ko ba, ang sinasabi ng mga pastor, ang ba't yung matatambas? Sabi siya matatambas, siguro naman sa truck na pintura kasi marami. Hindi na lang matambas. Ang matatambas natin, yung pera. Kung kahagaran, nakapagpasis ko. Kaya tayo sige, ito pwede naman, ito, sabihin, hindi pa siya nakahanda. Pero kung pagbukas, meron pera, pwede na ito. Sabihin, pwede naman, umpisan bago ng silver. Ibig sabihin, pagharap niyang pera, para sa mo, sabihin, pagkahanda. Tama yan sa kanda. Tama eh. Hindi siya pagkahanda mo. So, yun. Ako nyo, yung tambas. Hindi ka naman po naman. Magaling ito eh. Okay, regarding naman po sa finances na kanina po sinasabi, una ko pang gagawin is maglalatag ako ng board na pag-meetingan natin. Actually,
Actually, yung form na yun, nakasaad po doon. natin na secretary po natin po siya. Kaya siya po yung Nakasaad po doon kung ano-ano yung mga bagay na dapat natin bilhin, yung mga bagay na expenses natin sa church, at yung mga bagay na kailangan para sa mga darating na project natin. Pero if ever man na may in God's will, may mag-sponsor sa church natin, may magpakita tayo at the same time para din sa sect na kapag hihingi sila ng mga liquidation natin, may maipakita rin po tayo. Para sa atin din po yun. So yung form na po na yun ang masisilbi natin, parang doon po umaagos yung ating church donation. So makikita po natin doon yung pinaka-balance natin hanggang sa ending kung ilan yung nagastos natin lahat. So para tayo ay yung sinasabi ni sister na ang tawag doon, clear, or kumbaga nakikita ng lahat, hindi lang po namin, ng mga official, kundi pati na rin ng mga member na nagbibigay kung saan napupunta yung pera. So nakikita nyo naman po na unang proyekto ni Pastor, itong tiles. So ito ay gamit din sa ito, yung mga donation lang to. Ang kaso nga lang, yun nga lang ang kulang is yung liquidation. Na kung saan, although na alam naman natin kung saan napunta, pero ang kailangan kasi, pinagtawin kasi para ma-make sure natin sa ating din, di ba? Hinahanap natin sa mga anak natin, ba't tulong to? Di ba? Tama po ba ako? So, ayun nga, liquidation. So, yung liquidation na yan, pipirmahan ng dalawang pastor, which is yung mga pastor na ating pagmimitingan. Sige po, may tanong po siya. Maraming tanong. So yan, nangyari ito, tama nangyari ito. Kasi, may tanong ko dito. Isa pag may dating ng galing sa Panginoon tulong sa atin, sabi sa doon, halimbawa, sa dito, dating sa akin, pwede bang ipitin ko yung limandaan? Yes, hindi po. Pero hindi nyo alam. Hindi po. Hindi nyo alam. Sino ba nakalam? So, ito sa doon, baka nangyari sa atin to, bawang pumagtang ko So, nangyari sa atin to, hindi na kami tumako, kasi dalawa ating balasot. Ang naman pera ko, sa sinsunak namin, si Arlene, yung pinagtog na ang gusto namin, kulang sa kanya ng 700 yun. So, kung sabihin ano pala, nandito, sa siguraduhin natin dito na tamang ginagawa natin dito na maraming sasakyan dito. So, nangyari yan, dating talaga, nangyayari yan, pero magsana nangyari yung sinasabing kupitan. Kasi nakalis talaga. Tandaan mo yan, kasi dating bubol sa bilangan dito. Kahit maniwala kayo, magkakaroon. Kasi ito, pinag-usapan ka lang ito, may parating talaga na meron talaga. So, mga ka lang yan, kasi pala sa panalangin natin, matagal na. Baka may nakatulog ko ba, dito, sabi ko, sunod lang meron bibigay. Kung pa tayo nasa sa tayo lang, isa doon tayo nakasa. So, yun, alam mo natin ha? Salamat. Saka kami, halimbawa may nag-donate dito, kailangan i-announce sa lahat. Kung magkano mang halaga dyan, kailangan lahat ang alam mo. Halimbawa, may nagbibigay ng 10,000, ibig sabihin, i-allow ko dito sa member. Para sa ganun, hindi mauwi sa relationship sa member. Kasi, masama yan eh. Tayo wabang nakakasawa sa problema eh. Kailangan niya i-allow yan. At least, hindi yan para sa amin, para sa church din. At saka hindi natin hawakan yan sa church yan. Actually, i-post ko po yung pagsasabi ko sa publicity. Actually, pagka kasi, ito po yung mga nangyayari. Kaya po tayo may mga meeting para i-announce para sa mga totoong miyembro po. Kasi po may mga nangyayari na may pumapasok po dito na hindi naman po, actually, hindi naman po talaga ng miyembro. Kahit isa lang, so alam naman po natin yun. May mga masasamang ba? Balak po. So, sinabi ko na. So, kaya po nagkakaroon tayo ng meeting para doon po i-announce kung magkano. Pwede natin i-announce publicity, pero hindi natin pwede sabihin kung magkano. Yes. Yes? Pwede natin i-announce sa mga hindi pa miyembro ng ating church, pero hindi natin pwede sabihin kung magkano. Saka natin sasabihin kapag nagkaroon na ng meeting yung mga miyembro ng church, doon natin i-announce sa kanila mismo. For the safety of our church. So, pagdating sa finances po, teka lang pa sa. Pagdating po sa finances, yun po talaga yung problem natin. Yung mga tao nagtatanong, saan po napupunta ang pera na binibigay namin? Oh! Ano po ba? Saan na po
So, ganun po yung mga nangyayari. If you want to know kung saan napupunta yung pera, kaya nga po nagkaroon tayo ng ganitong conversation para ilatag natin sa kanila kung nasaan yung pera mo. Ito yung pera mo. Nandito lahat ng pera mo. Ito yung pinakauna ng pera. Ito yung ganyan. Ngayon, hindi po natin siya pwede i-announce kunwari. May isang taong tumayo. Saan napupunta yung pera namin? Ay, hindi ko po siya pwede sabihin dito simula sa pinakauna kung magkano yung balance namin hanggang sa pinaka-ending. Magkakaroon po ng one-on-one conversation kayo kay Pastor Alan kung saan napupunta yung pera. Kung may mag-asma na isa sa atin o isa sa mga bagong membro, bakit ganito? Saan napupunta yung ganyan? So, kung gusto mo malaman, puntahan mo si Pastor sa gantong oras, sa gantong meeting. So, magkakaroon ng kaliwanag. So, hindi po yung pwede na yung post dito yung perahan pagdating sa harap ng church. Bawal po magsabi ng magkaning ganyan. Ganito po yung nagastos natin sa expense, ganito po yung nagastos natin sa expense, ganyan. So, meeting lang po nangyayari yung mga gano'n. Hindi nalalaw talaga yan. Hindi tatago. Sino magtatanong sa inyo kung sino ang dahil ito? Kasi may malaman kung sino? Kung sino ang ito? Ako po, mayroon po ito sa atin sa inyo. Kasi nakapagputang po ako sa Instagram ng 30,000. Ito ako ng 30,000, sabi ko, hindi ko lang papalang kung sino, then ay ko lang sabihin ng lugar sa atin. Sabi ko, kay Pastor Ronnie, bukas, magta-transfer tayo. Magta-transfer tayo. Ilang transfer ko? Dahil yung tira ko, talagang i-dinos ko dito, 130,000 na tangkot sa gano'n. Wala ko ng gano'n. So, hindi wala ito kanino man, sa akin po sa Pastor. So, regarding po doon sa mga sinasabi sa harapan, i-respect po natin yung mga privacy. May mga nag-sponsor tayo na hindi pwedeng sabihin yung pangalan. Amen? May mga nagbibigay na ayaw ipasabi ang pangalan nila. May mga nagbibigay na pwedeng sabihin natin, may mga nagbibigay na ayaw. So, ang nire-respeto natin yung taong nagbigay para patuloy na magbibigay pa. Kung hindi nyo po alam, may mga ganang tao po. Kasi sabi nga po na mas mabuting gawin mo siya ng palihim kaysa bodaran. Amen? Ganun po yung nangyayari. Kaya magkaroon po tayo ng proper. So, ang nangyayari po, magkakaroon po tayo ng meeting. Ako na lang po nito magbibigay ng meeting para available po ako sa lahat at mailatag po. Actually, ang unang gagawin, ang unang meeting muna, titignan ko muna yung oras po, sister. Sorry, kasi medyo busy talaga ako. Kung kailan po siya pwedeng ilatag sa inyo yung phone na yun, and then at the same time, para makumpleto ko siya kung ano yung mga ilalatag ko sa inyo, kung ano yung magkakaroon tayo ng unang memorandum. Memo. Para sa mga member at mga pastor. Pangalawa po, mag-approval. Pangat po ilalatag ko sa inyo kung ano yung mga liquidation na pwede nyo ibigay. Yung tatlong po na pwede natin pag-meetingan at the-same-time. So, at the other day or the other week, gano'n, sabihin ko po sa inyo kung wala ko pwede. Sorry, pero maabot po siya ng Sabado mga ganyan. Sorry po, pero talagang mayroon po ako talaga. Gawin po talaga siya yung paraan para matapos ng mabilisan. Maraming salamat po. Diba? Malinaw na. Para sa akin naman, anong pera ng church? Gusto ko na inagap talaga sa bangko. Para hindi siya magalaw. Diba? Tama naman yan eh. Pinakapunto po natin yan. Pagkas na kinakailangan natin, yari, nabibigay kayo ng mapa. Ito ba tayo, diba? O, diba? Pero mga, sabi nga, galing pa lang tayo. Ang pinag-alaanan po natin, yung ating pambayad ng ilaw. Pag kinakailangan naman na pumuntan sa pagdating naman natin pagtulong-tulungan, di ba? At least yung pinagagalaw, yung tira, kung yung saan man siya nakalaman. Di ba? At least, ano ba kayo doon? Agree ba kayo doon? Na ilalagay natin ang ating pera sa
pinagkakatiwalaan natin. Salita sa magandang kamay, mabuti. Oo, yung sa magandang kamay. Kaya hindi pwedeng sa amin kasi once na nasa mawawala, di ba? Hindi natin inaasahan yun. Nawawala, hindi natin sa mga aksidente gano'n, di ba? Hindi natin alam yun. Pero magaling na ilalaga po natin. Para walang maging malinis po tayo. Ganun. May suggest po ako, no? Hindi kayo, ano ito? Ano ito dapat nagpapalaga tayo ng finance, auditor, secretary. Hindi talaga po kayo. Tapos, siyempre, pagdating ng panayat, walang isip ko ng mga kung hindi sa finance. Tama yung sinasabi ni Sister Pero, hindi sa kanin, yung pinagpanginoon sa mga finance. Mga isip niya, ilabot sa mga ito. So, huwag tayo ako kasi naging ano rin ako sa council din ako ng church nga lang, hindi ako napuntagan. Overseer lang ako. Ang overseer, tapos lang ako back dimension. May mga finance talaga, yung pinagulong, yung nagkakabon natin. Overseer, may auditor, sino mga kasapi. Kailangan yan eh. Hindi pwedeng Kailangan, tama yung sinasabi ng sister, dapat na membro. Huwag natin italaga yung membro. Kasi una, hindi magmamalasakit ko eh. pagkikitingan pa. Ang magmamalasakit na, natural, membro. Yun ang pumating ng bagay. Tayo ba? Tayo ay nalit sa inyong naging pagkain ng aming espiritu habang kami ay narito sa mga ito, Lord God. Kaya sa mga espiritu, God, dalangin namin kung paano kami ingatan sa aming pagtuwa sa mga ito, God. Kaya sa mga sa amin ay walang nagkahamak, God. At again, Lord God, sulit kami sa aming kami mga tirahan na puno-puno pa rin ng kagalakan at kapayapaan at pagpapalang na naglulungan sa iyo, God. Pagpalaan mo po kami kaluan sa aming pinagbukas hanggang Sabado upang muli pagdating ng araw ng linggo. Muli kami pagtuwa sa lugar ito. May ikaw ay aming kapupunan kasi salamat tayo sa aming word ng Diyos. Ang pagpili po ang aming pasasalamat at pagpupuli sa pangalan ng Ama, sa Anak, at ng Mga Espiritu Santo, sa pangalan ng Diyos, sa mga ng Diyos. Amen.
practice tayo. Store. Resistance sa taas lang yan. As! Huwag na kumain sa bahay para makikita sa huwag na kumain sa bahay. Ito ka dapat mas marami sa bahay, ha? Para sayang kasi baka bukas ano siguro. Pipiling sa bukas. Punta ko bukas ng Pasig. Pero mamaya, makapagpinag ka naman. Pagdating ng pasukan, Nakakalbo ka pa ito, ano kayo nilili? ang curriculum nila sa first year ko, mayroon kang 36 unit na pag-aaralan sa first year. 36 unit. Sa first block na pag-aaralan mo, apat na unit yun. Oo, isang Ibig sabihin, isang block may apat na subject. Kabuuan nun, yun po, gusto. Sa isang taon bro, sa isang taon mong pag-aaral, sa first year, 36 unit yun. 36 unit. Bakit 36? Kasi sa isang block, apat na unit. Pangalawang block, apat na unit. Pangatlong block, apat na unit. Pang-apat na block, apat na unit. 4 times 3 times 4, magkano? Kailan? Sa isang 12 ba? 3 times 4. Tatlo ka, pati lang. Plus yung ibig sabihin may 12 units ka. 12 units na pag-aaralan mo sa loob ng isang taon. Yun nga, bro. Sa first year, sa second year naman, 12 unit only yun. Ibang subject yun. Iba yung subject ng first year. Iba yung subject na... Mamaya iga ko sa opisina ipaano ko. Hinihiling ng ano eh, siya lang isa ilan ng anong itik. Dalawang power pa kasi may isang power pa. Kung hindi ako magaling ko na lang. Katanong pag niging yun sa kanila, kasi nung sinilog ko kaya pa ako. Kaso nang sinilog ka pa, hindi nilog. Si Sister Prissy. Ako kayo mag-ano. Ba ako magtatatrabaho sa antay natin yung magpatawag si Gisa ng meeting. Kaya nga, ginagawa ko to. Kasi hindi tayo mamabuhay. Nakikita mo parang pinagkakitagsak na doon. Kailangan habang maaga lalaan. Kung may problema tayo, ganyan lang sa pamimili kami. Kung kakayanan natin, kahit kung kunti-kunti, makakayanan natin, kakayanan ano eh, shares na. So kung gagalang sa pamimili kung bakit, Kaya nga, kung kailangan, ang priority natin sa ilaw. hindi pwedeng hapon buhay. Kung anong problema, kung kukunin, ano pa ang Kailangan ilagay dyan sa bangunan. Kaya sa ano, sa isang isang taon, gano'n yan ang natin si Gisa kung kailan yung meeting para patuloy natin. Hindi ko alam kung sino ang presidente. Ako yung presidente. Sa ano? Ngayon, ang gagawin natin, Finance dapat. magkano ang nalilong natin, ilalagay natin kahit mga 2,000 o 5,000.
Ako yung mag-approve. Ako yung mag-approve. Buwan-buwan na yun eh. Malay mo, may maganda mo ano. Hindi mo lahat ng oras na yun. Di ba nagbabayad ka ng ilaw? Pagbayad natin yung ilaw, ang matira doon, yung lalagay natin sa kasi kung ba nagbabayad ka ng ilaw eh. Pagbayad natin yung ilaw, ang matira malinis. Huwag muna natin basta ang ilaan natin ang ilaw. Alaga to. Parang sobra doon. Sobra, Parang yun yung pag-usapan ilalagay natin mo. dito, maninipin na lang. Kailang sa isang buwan, 2 months. Ayan natin. At buwan yung matira doon sa session, yung matira doon sa Habang maaga, paano tayo malalago? May umaasa sa open. Lumiliit na, bumababa na, wala na yan sa Basta- kanila paano tumutubo. buwan-buwan, may bayad ka binabayad ka ng buwan-buwan nila. Pag nakabayad ka ng ilaw sa buwan, yung Paano pira kung hindi na yung ilalagay natin sa kabayan? Sa mga pasto, pwede na ulit-ulit andi. Relax tayo sa group, relax tayo sa... Mas mahilang ng Pasko, malakas ka naman kay German. Kaya, Ayaw ka naman kayo ng ano, sa yung piringan din ilog. Ilog, Pasko. Kasi, sabi kayo nyo natin kung meron sa sulo na tiyerga, Wala kasi. stop mo na kayo para sa babaan sa ilaw kung kailangan. Yung opera, Kahit pa sila ano natin? Dati, Oo, pwede yan. dati, yan natin may madaming basta, kami nang bahala dyan. Basta ang goal lang natin, kung taon nito, natin ito kami ito. Kaya kung mapunta ka na, bahala na kami mag-solicit ang pastor dyan. Solicit, at least, Good, ako. kahit bago mag-December ito, ano Kaya hindi mabuli ito sa inyo, basta may pintura, kami gano'n ni pastor. Kami gano'n ni pastor. Wala na ito na. eh, mauna na kayo, mag-aalauna na. Oh, sige. Ano? Uwi ka pa ba sa'yo? Doon ka sa bahay ka tayo. Sa bahay na lang. Mamay ka lang mayroon ng gamot. Ano Wala oras ako, mo maglalabir ako. Kulay doon. Maglalabir ako, Pasko. Patay na. Patay mo na yung ano doon.